I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga kababayan, sa mga Marcos Loyalist supporters Filipino and OFW. For sure, matutuwa ang ating mga kababayan. Ako mga best, hindi man ako nakakuha or nakabenefit niyan, okay lang. Bakit? Masaya ako. As long as nakikita ko ang Pangulo na talagang hard work, tinutugon yung mga bawat problema, 'di ba? Kahit papaano ay araw-araw nagtatrabaho ang Pangulo, walang pahinga eh. Kung nakikita nyo sa ating screen, ay nako guys, ang ganda nito. Yung yakap caravan, medical caravan, OM goes. Oh, 'di ba? Yeah. Saan kayo makakita ng ganyang klaseng Pangulo? Mapagmahal sa kapwa. Hindi, kasi si PBBM talaga, hindi lang sa pagmamahal sa kapwa, kundi mahal niya ang bansang Pilipinas. Most of all, ang mamayang Pilipino. Alam po naman natin walang political color yan eh. 'Di ba? As long as Pilipino, magbe-benefit ka mga bes sa mga magagandang programa. Yan po ang katotohanan. Next naman. Para kompleto detalyado mga kababayan, basahin po natin, but before that, syempre, titingnan natin yun ng mga highlights guys. Yung panoorin. Ayan talaga. Ganda, galing talaga ng Pangulo. Hindi lang pag-i-inspection sa San Francisco High School. 'Di ba? Ay talagang tinudo niya. Nagdala nang siya ng mga blessing. New Year na New Year binibless niya talaga ang Quezon City. Wow. Alam po natin si Quezon City, napakadaming tao yan 'di ba? Kung nakikita nyo ating first video mga bes, inspect nyo yung San Francisco High School. Ang ganda dati-rati hindi lang medyo maliit pa hindi gaano kahaba. Ngayon ay nakunlaki, 36 classroom. Grabe, from 12 to 36, correct me if I'm wrong. Tapos pinaganda yung eskwelahan sa Quezon City. Dahil isa sa pinakamalaking yung school guys. Pinalaki ng Pangulo. Ang laki, ang ganda pa kamo. 'Di ba? But I think madali matapos 'yun. Sa susunod na pasukan, magbubukas. Naku, ang ganda. Babalik ang Pangulo, kaya abangan po natin. Well, back to tayo sa dito, ika nga. Ayan ay wow. Kasama si Secretary Angara, Secretary Dizon. Ayan wow, mga guro. Ano kaya yan? Ayan. Maganda ito. Mga bells, may mga medical check-up ang mga estudyante para matingnan kung healthy. Of course, healthy naman sila. Obvious naman yun. Ayan. Kung nakita nyo yung Pangulo, ay ang gandang eskwelahan nito guys. Lalong lumaki ito. Stories. Ang haba nito. Ganda ayan isinali natin ito. Although nakita natin kanina, mayroon tayong unang video. Pero mga kababayan, pagpunta ng Pangulo dyan, nilubos-lubos niya na. 'Di ba? Ito basahin ko para sa inyo para kumpleto detalyado. Ayan, January 8, 2026. January 9, 2026. Pinangasiwaan. Ano ba yan? Sabi dito mga kababayan, January 9, 2026, pinangasiwaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang isinasagawang DepEd PhilHealth Check-up Program at Kalinga Medical Caravan sa San Francisco High School na nagatid ng libreng konsultasyon, laboratory test, vision screening, gamot at PhilHealth registration sa komunidad. Huwag niyo sabihin may bayad, hindi po. Libre po yan. Para sa mga estudyante, pati mga guro. You see mga bes? Kung gaano kagaling mga linga ang Pangulo. True sa kanyang mga sekretary. Ang galing Kasi nakikita ko sa mga sekretary, nagtatrabaho sila, masisipag natural mga bes. Nakakahiya sa Pangulo. Ang sipag ng Pangulo kaya. Sa totoo lang, hard work ang Pangulo. Kaya mga sekretary niya talagang hard work din. O nakikita nyo naman, di ba? Matatandaan din na bumisita ang Pangulo nitong Hunyo
rito noong Hunyo 2025 matapos ang sunog sa paralan sa kanyang ikalawang pagbisita, personal niyang inspeksyon ang 36 bagong silid-aralan. Napapalit na nasanog na gusali. Na inasahang matapos ng DPWH sa Hunyo 2026. Wow! Tiniyak ni PBBM ang pagbabalik na ligtas at komportableng pasilidad para sa mga mag-aaral at guro. Wow! Grabe naman yan, Mr. President. Di ba, guys? Dati, kung nag-umpisa po yan ng 45 years ago, lumang-luma na po yung school. Ngayon, hindi lang pinalaki, pinaganda pa, dinagdagan pa ng mga classroom medical na loko. Sabi ng mga dilis, walang nagawa ang Pangulo. Nga, panahon pa yata ng papa niya yan, yung school na yan di ba? Ngayon, pinalaki ng pinalaki, ang ganda pati. Di ba? Sosyalin mga bes. Hindi lang yan mga beswa, ang yakap medical program. Ito pa. Iniisa-isa niya. Sabi ko sa inyo may dalang blessing sa PBBM dyan sa Quezon City. Ayan pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang paglulunsad ng program AGAP EI ng DepEd sa Quezon City Science High School bilang hakbang sa pagsasama ng Artificial Intelligence, Basic Education at National Development na magsasanay sa mga mag-aaral, guro at magulang sa responsible at ethical na paggamit ng AI. Gamitin nyo sa maayos, hindi sama-sama. Di ba? Kaugnay ang proyektong ito ang sinusulong ng pamahalaan ng pamahalaan ng Philippines AI Program Framework na may layuning palakasin ang ekonomiya, infrastruktura at kakayahan ng mga manggagawa habang nangunguno ang Pilipinas sa pagbuo ng makatao at makakaugnay na AI ecosystem sa ASEAN. The best talaga si PBBM mamuno. Kaya na-maintain niya guys yung second fastest growth sa Southeast Asia. Di ba? Ayan tingnan niyo yung Pangulo. Ayan, mga mag-aaral. Ayan selfie pa more, Mr. President, kasama mga guro at sa mga estudyante. Ayan, sa mga Marcos supporters, Filipino and OFW, hello, mga beswa. Ayan, see? Wow. Ayan pa, AI pa more. Guys, hindi ako marunong gumamit yan. Wala akong alam dyan, ayan, you see. Sabi sa inyo, doble yung mga magagandang nagawa ng Pangulo dyan kanina, kasama po ang kanyang mga sekretary. Nako. You see? Ang Pangulo, kaya nga abangan niya ang Pangulo sa inyong mga lugar, baka bigla na lang dumating dyan mag-inaugurasyon sa kanyang mga proyekto o magagandang magdadala or maglulunsad ng mga magagandang programa tulad ng yakap medical. Di ba? Yun ako para sa mga estudyante, para healthy. Tapos ito na naman, another project ng Philippines AI. Wow, grabe, ang tindi guys Ito, panoorin itong video na ito. Don't forget to like. Okay guys, and follow me and hit the button bell para lagi kang updates. Ito na. Yan, nakita nyo? Libreng gamot sa ating mga di ba? Sa ating mga estudyante. Ayan, nagpunta ang Pangulo dyan kanina, mga bes. See? Sabi sa inyo para healthy. For sure, magagawa yan sa ibang lugar. Maniwala kayo. Kaya abangan yung Pangulo sa mga lugar o kaya sa Sekretary Anggara, mga kababayan. Pupunta yan dyan. Tsaka itong yakap karaban na ito, medical mission. Wow, talaga naman. Maganda po. Saka maayos pa ang nila po Marami. Yung mga services po nila is very nice po. Yung mga applicants po dito na nag-interview sa amin were very accommodating po. And yung procedures po, hindi naman po siya harmful. Maganda po siya overall. In my opinion po, yung ganito pong program is a great opportunity po, especially for yung parents po namin, since mayroon na pong sa edad po nila, mayroon na po silang nararamdaman.
Pero as for students po, yung mga special cases po, I think it's also a great opportunity. Lalo na po sa mga di po sila financially capable po. Ayun po. Nakikita ko naman po yung vast improvement sa education and then sa healthcare po. Kasi nakikita ko po sa mga balita yung mga nangyayari and such. Opo. Maganda po ang Maraming salamat po sa lahat ng nag-ano po dito, pati kay PBBM po. Thank you po, Mr. President, and then Department of Health po, and DepEd po for giving this opportunity po sa amin since, ayun po, marami pong mga taong kinakailangan to. In my experience po, very organized po yung YAKA program and very accommodating din po sila ate and kuya. And nakadiscover po ako sa sarili ko na hindi ko alam is problema na po pala. Kaya it is such a privilege po na makika-operate po sa ganitong program na check-up. Mas maganda po yun, ma'am, para hindi na po pupunta ng ibang lugar yung mga tao. Since that if last year po is wala naman pong ganitong naganap sa school po namin. Kaya mas accessible po sa mga estudyante na hindi pa po nakakapagpa-check up po na makapag-check up na lang. Una po sa lahat, salamat po kasi nakapagpa-check up po kami mga estudyante and kahit po yung mga guardian po namin. And malaking tulong po ito para po maging aware po kami sa kung anong nararanasan na po ng kalusugan. Salamat po para sa kasi maganda po talaga yung ganyan. Siya po ang lumalapit sa amin. Oh, di ba mga bes? Yakap Karaban, Medical Mission Laboratory, agay, mga gamot, libre ba yan, day? Oh, libre yan ha. Baka sabihin nyo may bayad. Libre po yan. Yung ginawa ng DepEd. Siyempre, pinunganahan ng ating mahal na Pangulo. O, di ba, social? Sabi sa inyo. Talagang inalagan din ang kalusugan ng ating mga estudyante. Ang maganda dyan, guys, pati yung kanilang mga guardian libre. O, di ba, social? Bili kang gamot dito, kulang yung 500 mo, no? O, di ba? Kulang. At least dyan, libre. Oh, 'di ba? Kudos talaga sa Marcos administration. Ang galing talaga ng mga magagandang programa. Sabi ni Sara Duterte walang nagawa ang admin. Ang tanong si Sara ano kaya nagawa niya? 'Di ba? Walang ginawa 'yun kundi mag-attend sa mga kasal eh. So, yun mga best, ano pa ang kapalagayan nyo? Ay, shoutout sa mga taga Quezon City and congratulations sa mga estudyante at least. Mayroong vitamins, kailangan ng vitamins, may gamot sa kanilang mga naday, mga magulang. Libre. Oh, 'di ba? Kudos naman kay PBBM. Thank you, Mr. President. Sa kalinga mo, sa pagmamahal mo sa amin. Salamat po. Oh. And siyempre sa mga estudyante, nako, abangan niyo ang Pangulo. Mayroong Yakap Karaban yan sa mga lugar niyo. Oh, 'di ba? So dahil dito mga kababayan, ito pa, itong ano 'yun? Agap AI ba 'yun? O, to panoorin niyo to.
Today, we officially launched the project Accelerating Governance and Adaptive Pedagogy through Artificial Intelligence, or Project Agapay, guided by the ASEAN Vision 2045 and made possible through the partnership of the DepEd and the ASEAN Foundation. This initiative reflects our belief that education must evolve in tandem with the changes in our world. Developed through consultation with students, parents, teachers, AI experts, and education partners, these guidelines will ensure that our framework is inclusive and comprehensive. We also recognize that AI is for the entire community, including our teachers and, of course, our parents as well. All of these initiatives will ensure that AI in education prepares our institutions to keep pace with technology and that every Filipino benefits from those new technologies. The DepEd is working closely with the Massachusetts Institute of Technology, MIT Responsible AI for Social Empowerment Education, and Day of AI to integrate AI concepts into basic educational curriculum. This will then strengthen learners' AI literacy, computational thinking, and digital innovation skills. Through investment in AI research and development, we ensure that this technology delivers real benefits while remaining ethical and responsible. As a tech enthusiast, I believe that AI will help us tackle more complex challenges. But there are still some things that technology cannot do for us. Technology cannot replace discipline. It cannot replace effort. It cannot replace the habit of showing up prepared and ready to learn. It cannot replace hard work. That is how we build a bagong Pilipinas, one that is enabled by technology and powered by Filipinos who choose to learn, to work, and to aspire for a better future for all. Ito yung Project Agapay, ito yung umbrella program ng Department of Education to provide AI training to our teachers, to our learners. Ito'y alinsunod sa pagiging chairperson ng Pilipinas ng ASEAN at alinsunod din ito sa direksyon ng Pangulo na maging major na tema ng chairmanship ng Pilipinas yung artificial intelligence. Wow. So alam natin na ito'y nagbabago ng lahat ng bagay sa mundo, industriya, negosyo, the way we do things. So talagang kailangan hindi tayo maiwan dito at maaring may mawala na trabaho dito pero meron ding maililikha ito. Kaya importante na yung teachers natin dahil ito'y makakatulong sa kanilang pang-araw-araw na trabaho at sa ating learners sa kanilang pagsasaliksik. Pero at the same time, yung fundamentals ng education dapat hindi rin natin kalimutan. Tatlo yung impact dyan. No? Yung on the part of the department, mas efficient at data-based yung mga decision natin. On the part of our learners, mas advanced yung ma-advance yung kanilang knowledge. But we shouldn't forget yung fundamental skills outside of AI, yung reading, yung critical thinking. Pero makakatulong dyan ang training sa AI. At pangatlo sa ating teachers, yung kanilang mga lesson plans, mababawasan ng oras sa pag-prepare po nito. Well, definitely, nag-partner na tayo sa maraming mga private companies dahil alinsunod nito sa direksyon ng Presidente na apalakasin ang Department of Education and ang learning systems natin, not just through the government. So, meron yung traditional partnerships with the DICT to provide connectivity, with DPWH and local government units to construct our classrooms. But at the same time, meron tayong mga somewhat unconventional partnerships with the likes of Google, Microsoft, Canva, Canmigo to provide AI for our teachers, for our learners. Tsaka yung training, this will affect at least 1.5 million of our DepEd family. That's why part of the training is yung ethical use of AI. Yung, syempre, teachers must also be trained to spot AI. It shouldn't be a substitute for thinking on the part of our students. Kay Presidente, maraming salamat sa suporta. Kakapirma nyo lang po ng pinakamalaking budget sa edukasyon with a 30% increase at naglaan po tayo ng pondo dito sa AI dahil alam namin na gusto nyong tayo hindi maiiwan at lahat po ng ating mga estudyante ay maging digitally savvy at may dunong dito sa AI. Salamat po, Mr. President. Oh, narinig nyo yon mga bes? Ganyan ang kahalagahan ng AI. Oh, di ba? Alam nyo na ngayon kung ano ibig sabihin yan. In-explain na sa inyo ni Secretary Angara. Oh, sabi sa inyo, mga kababayan. Alam nyo ang Pangulo, gusto niya laging alam nyo sa totoo lang, ang goal talaga ng Pangulo,
number 1 tayo sa buong Southeast Asia pagdating sa education. Kaya naman ang laki ng budget ng education sector guys, 1.015 trillion. Biro nyo yun. So I really hope ang education natin talagang marami ang magagandang mangyayari sa pamumuno ni Secretary Angara. At tiwala tayo dito kay Secretary Angara, magaling ito guys na. No? So syempre, kudos naman kay PBBM guys sa kanyang fully support, no, sa mga estudyante, sa education, sa mga guro. Number 1 po 'yan eh. Kailangan po natin ang education ay number 1 talaga priority ng bansa. Syempre, mga bes, 'yun naman talaga. At syempre, yan po ang mga activities ng Pangulo kanina, buong maghapon. Nasa Quezon City siya. Bukod sa paghatid niya ng medical mission sa yakap program, 'di ba? Libreng mga gamot, pati mga teachers, estudyante, mga modras, mga podras, ayan, libre yan. So, yun mga bes, ako speechless, wala akong masabi. The best president forever. The only one and only President Ferdinand Marcos Jr. Ako Lord, sana po pagbigyan nyo kami na ma-extend uli. Diba mga bes? Thank you for watching. See you again on my next upload. Bye and babush. God bless Philippines. There's more mga bes. Don't forget to like, hit the button bell para lagi kayong updates. Okay? Follow me.